Kumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. 8 po sa kandidato natin ay naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Naku naman, napakaganda ng pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag nanuklok sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan. At alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. 7 naman ang galing sa mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Nandiyan po, naging congressman po si Abi Binay. Naging congressman din po si Benhur Abalos, si Pia Cayetano, ang kapatid ko, si Aimee Marcos, congressman din yan. Manny Pacquiao, congressman din yan. Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nasa kongreso ngayon. Kaya makita po, kumbaga po sa basketball, napakalalim po ng bangko namin. Hindi na po sila bagito at hindi na sila mag-aaral-aral pa. At ang iba, 4 naman dito sa ating kandidato ay umupo sa cabinet position. Nandiyan po si Benhur Abalos na naging MMDA, tapos naging DILG Secretary. Andiyan po si Erwin Tulfo na naging kalihim ng DSWD. Si Senator Ping Lacson ay siya naman ang linagay sa Yolanda Rehabilitation Commission na tumulong pagkatapos na dinaanan po kami sa Region 8, dinaanan po kami ng kalakas-lakas na bagyo. At si Senator Tolentino ay siya naman ay dumaan din na nag-MMDA po. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya makita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Alam nila ang trabaho sa bawat level, mula sa kabinete hanggang sa lokal, hanggang sa pinakababa. Hindi sila nagdadada, marami silang ginagawa. They are not here to oppose, they are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. 3 naman ang naging gobernador sa malalaking probinsya. Ang kapatid ko, si Aimee Marcos, naging gobernador sa amin, sa Ilocos Norte. Si Paring Lito Lapid, naging gobernador sa Pampanga. O, naging gobernador. Sino yung naging gobernador ng Cavite? Kalaki-laki na probinsya. Governor Bong Revilla. O yan ang mga gobernador. Meron din po kami, mga city mayor, malalaking syudad. Mauna dyan, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Ayan, nakangiti si Mayor Abio dahil siyang namahala ng Makati. Kaya't kung pupunta po kayo sa Makati, ay nako, maraming mga pinamimigay at ang tulong na binibigay ng pamahalaan sa kanila. Libre lahat sa Makati. Yan po ang ginawa ni Mayor Abi Binay. Si Benhur Abalos, naging mayor din ng Mandaluyong. Narinig nyo naman po. Marami siyang natanggap na award, marami siyang natanggap na pagkikilala dahil sa kanyang performance bilang mayor ng Mandaluyong. At
ang ating butihing Senador Tolentino ay naging mayor naman ng Tagaytay. Kaya't makita po ninyo, at isa pa, na nadaan din sa LGU. Huwag po natin nakakalimutan kung minsan hindi po natin naaalala ito. Ngunit, si Senator Tito Soto, naging Vice Mayor yan ng Quezon City. Kaya naman po talagang madaling masabi na handang-handa na itong grupo na ito. At hindi lamang, at pag-uusapan naman, ang mga issue ng ating mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan. Dahil apat ang babae dito sa ating lineup. At hindi ito, alam niyo po, kilala ko silang lahat ng matagal. Palagay ko, itong ating mga babae na senador, palagay ko, mas matapang pa sa sundalo itong mga ito. Kaya makakatiyak po kayo, mga kababaihan, maririnig ang boses ninyo, at ipagtatanggol ang mga karapatan ninyo ng ating mga lady senators. Dahil ang ating pinag-usapan dito ay legislatura, ang pagsulat ng mga batas. Dito po sa ating lineup, 4 po ang abogado. Si Attorney Benher Abalos, Attorney Abby Binay, Attorney Pia Cayetano, Attorney Tol Tolentino. Yan po, sila sanay na sanay po at nakakaunawa sa mga pangangailangan para pagandahin ang mga batas na lumalabas sa Kongreso.